Ang kamatayan ni Moises ay hindi lamang pagtatapos ng buhay ng isang leader, ito ay nagmarka sa pagsasara ng isang makapangyarihang kabanata na puno ng mga himala, pagsubok at banal na pakikipagkita sa loob ng 40 taon sa ilang. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi natigil doon. Sa sandaling huminga si Moises ng kanyang huling hininga sa bundok Nebo, nagsimula ang isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago. Ito ang simula ng bagong kabanata na magdadala sa susunod na henerasyon sa pag-unlad. Ang sumunod ay hindi lamang pagluluksa, ito ay biglaang galaw, isang pagkakaputok ng lakas at hindi inaasahang pagbabago. Sa napakaikli ng panahon, naganap ang 7 kahangahangang pangyayari. Bawat isa ay nagpakita na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw ng makapangyarihan. Sa Deuteronomio 34:5-6, nabasa natin na namatay si Moises, ang lingkod ng Panginoon, sa Moab. Siya ay inilibing sa isang lambak, ngunit walang nakakaalam kung saan ang kanyang libingan. Ang misteryo na iyon ay nanatili hanggang ngayon, ngunit ang misyon na dala ni Moises ay hindi nanatiling nakabaon. Ito ay naipasa at naging sindi ng sunod-sunod na mga pangyayari. Ito ang nangyari pagkatapos. Ito ang makapangyarihang kilos na nakatago sa simula ng aklat ni Josue. Pagkatapos ng kamatayan ni Moises, nagsimulang magbago ang kalagayan ng Israel. Ngunit hindi sa katahimikan. Walang malaking libing, walang pagluluksa sa buong bansa, hindi nabanggit ng kasulatan ang anumang tigil. Sa halip, may nangyaring hindi inaasahan at malalim ang kahulugan. Nagsalita kaagad ang Diyos, ngunit hindi sa mga nakatatanda o sa mga anak ni Aaron. Nagsalita siya kay Josue. Sa Josue 1:1-2, sinabi ng Diyos sa kanya, "Ngayon ay maghanda ka. Ikaw at lahat ng mga tao ay dapat tumawid sa ilog Jordan patungo sa lupain na ibibigay ko sa Israel." Hindi ito basta-bastang pagkatataas. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Si Josue ay naghahanda sa likod ng eksena sa loob ng maraming taon. Siya ay sumamang umakyat sa bundok Sinai kasama ni Moises. Siya ay nagbantay sa banal na tolda. Siya ay tumuklas sa lupang pangako. Siya ay nananatiling tapat nang ang iba ay natatakot. Ngayon, biglang naging leader ng bansa si Josue, hindi sa pamamagitan ng boto, kundi sa pamamagitan ng banal na paglipat. Hindi ito tungkol sa desisyon ng tao, ito ay pagpasa ng espiritual na kapangyarihan. Bago namatay, inipatong ni Moises ang kanyang mga kamay kay Josue, at ngayon ang espiritu ng karunungan ay nasa kanya. Hayaan mong tumatak iyan sa isip mo sandali. Isang leader ay pumanaw, isa namang tumupad. Ngunit ang layunin ng Diyos ay nagpatuloy ng walang tigil. Tulad ng sinasabi sa Ecclesiastes 3, ang tunay na pag-asenso ay hindi nanggagaling sa anumang direksyon sa lupa. Ito ay galing sa Diyos. Siya ang nagbababa ng isang leader at nagtataas ng iba. Ang unang pagkakagulat, hindi binigyan ng Diyos si Josue ng panahon para magluksa. Walang komite para magplano ng transisyon. Walang pagpupulong ng mga tribo para bumoto. Ang pamumuno ay direktang naipasa mula sa kamay ng Diyos patungo kay Josue. Ang plano ng Diyos ay hindi bumagal, ito ay sumulong ng may pagmamadali. Tulad ng paalala sa Isaias 55:11, kapag nagsalita na ang Diyos, hindi ito babalik ng walang laman. Naipaabot ni Moises ang salitang iyon, ngunit ngayon si Josue ang magdadala nito sa pag-unlad. Madalas nating paniwalaan na kapag nawala ang isang dakilang leader o espiritual na gabay, dapat tumigil ang pag-unlad. Ngunit kapag pumanaw ang isang lingkod ng Diyos, hindi ibig sabihin na tapos na ang kilos ng Diyos. Hindi naghihintay ang Diyos na maging handa tayo ng lubos. Naghihintay lang siya na sabihin natin ang oo. Sa 2 Timoteo 2:2, nakikita natin na gumagawa ang Diyos sa lihim bago siya kumilos sa hayag. Si Josue ay tahimik na naisanay.
Ngayon, panahon na para lumabas ang kanyang tawag sa publiko at ang sumunod ay makakaapekto sa mga buong bansa. Isipin mo ito, kakakuha mo lang ng pwesto ng pinakadakilang propeta ng Israel. Ikaw na ngayon ang responsable sa paggabay sa mahigit 600,000 lalaki kasama ang mga babae at bata sa pagtawid sa umaapaw na ilog patungo sa mapanganib na teritoryo at wala kang karanasan bilang leader militar. Pagkatapos, nagsalita ang Diyos. Sa Josue 1:3-5 sinabi niya, "Tulad ng ipinangako ko kay Moises, ngayon ay ipinangako ko rin sa iyo. Walang makakatayo laban sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasama ako sa iyo tulad ng pagsama ko sa kanya. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan." Nakakamangha ang sandaling ito. Hindi tinanong ng Diyos si Josue na panatilihin ng ilang. Sinabi niya sa kanya na sakupin ito. Mga lungsod na may mga pader, mga hukbo ng mga higante at mga dayuhang hari ay naghihintay. At si Josue ay hindi pa kailanman nanguna sa labanan. Ngunit nagsalita ang Diyos nang may buong katiyakan na parang tagumpay na niya ito. "Saan man ka tumapak, ibinigay ko na sa iyo ang lupain." Sinasabi sa amin ng Roma 4:17 kung bakit mahalaga ito. Ang ikalawang nakakagulat na katotohanan. Binigyan ng Diyos si Josue ng banal na misyon na mas malaki pa sa kanyang kakayahan bilang tao. At hindi nagsimula ang Diyos sa plano sa labanan, nagsimula siya sa pangako. "Sasama ako sa iyo tulad ng pagsama ko kay Moises." Iyan ang pundasyon, tulad ng ipinakita sa Exodo 33:14. Hindi ito basta-bastang pagpapalaki ng loob. Ito ay pagpasa ng responsibilidad sa kasunduan. Ang nagsimula kay Moises, ipinangako ng Diyos na tatapusin sa pamamagitan ni Josue. Ngunit narito ang hamon, ang Kanaan ay hindi bakante. Ang Jericho ay hindi walang bantay. Ang lupain ay puno ng mga makapangyarihang kaaway, mga lungsod na may pader, mga matatayog na mandirigma tulad ng mga Anakim at mga haring handang lumaban. At si Josue, hindi siya bayaning mandirigma. Siya ay lingkod na dating nagbabantay sa banal na tolda, tulad ng paalala sa Zacarias 4:6, hindi ito sa pamamagitan ng lakas o kasanayan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At sa Josue 1:9, linaw ng Diyos, "Hindi ba iniutos ko sa iyo? Maging malakas, maging matapang, huwag matakot o mawalan ng loob. Ako, ang Panginoon mong Diyos, ay sasama sa iyo saan man ka pumunta." Dito nagiging stuck ang karamihan. Narinig natin ang direksyon ng Diyos, ngunit tila masyadong malaki ang gawain. Naiisip natin na hindi tayo handa, hindi nasanay, hindi sapat ang tapang. Ngunit hindi sinabi ng Diyos kay Josue na maging kumpiyansa. Hiniling lang niya na maniwala siya na gagabay ang Diyos sa daan. Sinasabi ng simple sa unang Tesalonica 5:24, "Ang tumawag sa iyo ay siyang gagawa rin." Kapag umalis ang isang leader, hindi nawawala ang plano ng Diyos. Kapag wala na ang mentor, patuloy ang misyon. Sa katunayan, ang inyong oo ay maaring simula ng sagot sa panalangin ng iba. Ang paglalakbay ni Josue ay nagpapakita sa amin ng isang makapangyarihang bagay. Madalas tayong tinatawag ng Diyos sa mga gawain na tila imposible, hindi para labanan tayo, kundi para ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan natin. Tulad ng sinasabi sa Efeso 3:20, gumagawa siya ng higit pa sa aming maiisip sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na gumagawa sa amin. Kaya oo, dapat nating asahan ang paglaban. Isipin mo, si Moises ay hindi basta-bastang leader. Siya ay direktang nagsalita para sa Diyos, kinonfront ang hari ng Ehipto, at higit sa minsan ay tumayo sa pagitan ng mga tao at ng paghuhukom ng Diyos. Ngayon wala na siya.
At sa kanyang lugar ay nakatayo si Josue, ang lalaking laging naging pangalawa, hindi katumbas kundi katulong. Ngunit ang sumunod ay isa sa mga pinakakakagulat na sandali sa kasaysayan ng Israel. Sa Josue unang kabanata, 6 na linya hanggang 18 linya, tumugon ang mga tao kay Josue. Gagawin namin ang lahat ng inyong sasabihin. Pupunta kami saan ninyo kami papauntahin. Tulad ng pagsunod namin kay Moises, susundan namin kayo. Naway makasama ninyo ang Diyos tulad ng pagsama niya kay Moises. At kung may susuway, sila ay papatayin. Maging malakas at matapang lang kayo. Yan ang ikatlong pagkakagulat. Hindi lang tinanggap ng mga tao ang pamumuno ni Josue, lubos nila itong sinuportahan. Ginawa nila ang bawat isa responsable sa pinakamataas na taya. Hindi ito relihiyosong salita o emosyonal na hype. Ito ay henerasyon na nakakita kung ano ang magagawa ng paghihimagsik. Nakita nila kung ano ang nangyayari kapag binaliwala ang salita ng Diyos. Nakita nila ang lupa na lumamon sa rebelyon ni Korah. Inilibing nila ang kanilang mga magulang sa ilang nawawala dahil sa takot at pagrereklamo. Ngayon ang bagong henerasyon na ito ay iba, may bagong pag-iisip. Tapos na sila sa pag-aatubili, tapos na sa paghihimagsik, tapos na sa pag-ikot-ikot. Sa bilang 32, 11 hanggang 13, ipinahayag ng Diyos na ang mga umalis sa Ehipto ngunit hindi nananatiling tapat ay hindi papasok sa lupain. Kaya ginawa niya silang maglibot-libot sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay ang henerasyon na iyon. Ang mga taong kasama ni Josue ay natuto na sa aral na iyon. Hindi na niya kailangang kumbinsihin sila ng mga talumpati o kunin ang loob nila sa pamamagitan ng personalidad. Hinihimok sila ng pagmamadali, desperado sila na hindi ulitin ang kasaysayan. Nagkakaisa sila sa malalim na hangarin na sa wakas ay makapasok sa ipinangako ng Diyos. Pinaalala sa amin ng Hebreo 3, 11 na ang naunang henerasyon ay napalampas dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya. Nagsasalita ang Hebreo 13, 17 tungkol sa dapat nating tugon sa mga lider. Sumunod sa mga nangunguna sa inyo at magpakumbaba dahil binabantayan nila ang inyong mga kaluluwa. Hayaan ninyo silang mamuno ng may kagalakan, hindi sa pagkakaabala, hindi iyon magiging makakabuti sa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi gumagana tulad ng demokrasya kung saan bumoboto ang lahat sa susunod. Ito ay teokrasya, kanyang pamamahala, kanyang ayos. At kapag nilagay niya ang isang tao sa pamumuno, inaasahan niya ang paggalang, hindi dahil walang kapintasan ng taong iyon, kundi dahil dumaadaloy ang plano ng Diyos sa istrukturang iyon. May pagkakaiba sa bulag na katapatan at banal na pagkakaisa. Hindi ito pag-idolo kay Josue, ito ay tungkol sa pag-align sa direksyon ng Diyos. At doon nagsisimula ang tunay na pagsubok. Handa ba tayong sumunod sa banal na pamumuno kahit na ito ay parang hindi komportable? Makakaya ba nating manatiling nagkakaisa sa ilalim ng mga itinalaga ng Diyos? Hindi dahil ito ang madaling pagpipilian, kundi dahil ang pagsunod ay daan sa tagumpay. Sa unang Korinto, unang pahina, 10, nakikiusap si Pablo sa mga mananampalataya na iwasan ang pagkakahatip at sa halip ay maging lubos na nagkakaisa sa pag-iisip, sa layunin at sa espiritu. Ipinakita na ng ilang sa Israel kung magkano ang gastos ng pagsuway. Ngayon, ang bagong henerasyon na ito ay handang sumunod. Kahit na ito ay nangangahulugang pagkakapahamak sa lahat. Dahil determinado silang hindi palampasin ang pangako sa pagkakataon na ito. Naaalala mo ang sandali sa dagat na pula, tama? Nang itaas ni Moises ang kanyang tungkod at hinati ng Diyos ang dagat sa dalawa, mga pader ng tubig na nakatayo ng mataas, tuyong lupa na nakalatag para sa mga nakatakot na paa na tumawid. Ang eksena na iyon ay naging alamat. Pero kahit na pumanaw na si Moises, hindi pa tapos ang Diyos sa paggawa ng imposible. Sa Josue 3,
15-17, sinabi sa amin na habang ang mga pari na nagdadala ng arko ay tumapak sa ilog Jordan sa panahon ng taon na mataas ang tubig, ang ilog ay kumuha ng likod, tumaas ng malayo sa upstream. Ang mga tao ay tumawid malapit sa Jericho at ang mga pari ay nakatayo ng matatag sa tuyong lupa sa gitna ng ilog. Iyan ang ikaapat na nakakamangha na sandali, isa pang katawan ng tubig, isa pang tuyong daan. Muli, ang buong bansa ay naglalakad sa pamamagitan ng himala, tulad ng dagat na pula. Hindi ito simboliko, hindi ito kwentong panghikayat. Ito ay totoo, supernatural, at hindi maipapakakila. Hindi ginawa para magpagulat, kundi para magpatunay. Sa Josue 4:14, sinasabi na sa araw na iyon, itinayo ng Panginoon si Josue sa mata ng buong Israel. Pinararangalan nila siya tulad ng kay Moises. Nagsasalita ang Diyos nang hindi nagsasalita. Ito ang aking pinili, sundin ninyo siya. Ang mga tao ay nakatayo sa turning point. Nakita ng kanilang mga magulang ang paghati ng dagat habang tumakas sila sa Ehipto. Ngayon nakita ng bagong henerasyon na ito ang paghati ng ilog habang papasok sila sa lupang pangako. Hindi ito basta-bastang himala para sa pagtawid. Ito ay pahayag ng banal na pagpapatunay. Si Josue ay walang background tulad ni Moises, walang nagliliyab na palumpong, walang mga salot, walang kulog mula sa bundok Sinai. Ngunit sa isang himala, binigyan siya ng Diyos ng lahat ng kumpirmasyong kailangan niya na hindi mabibigay ng anumang konseho o boto. Sinasabi sa amin ng Marcos 16:20 na sinusuportahan ng Diyos ang kanyang mga mensahero ng mga tandang sumusunod sa kanilang mensahe. Iyan ang ginawa niya dito. Ngunit narito ang hindi nakikita ng marami, hindi muna ginawa ng Diyos ang mga tubig. Sa Josue 3:13, nabasa natin na kapag lang tumama ang mga paa ng mga pari sa tubig, ay titigil ang agos ng ilog. Iyan ang pagsubok, pananampalataya bago ang mga resulta. Pagsunod bago ang nakikitang patunay. Pinapaalala sa amin ng Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya, imposibleng makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Hindi hinati ang ilog para sa mga taong nanonood sa gilid. Hinati ito para sa mga nagdadala ng presensya ng Diyos at tumapak sa baha ng naniniwala na kikilos siya. Hindi kinukumpirma ng Diyos ang kanyang mga lider sa pamamagitan ng popularidad o posisyon. Kinukumpirma niya sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa mga ebidensyang hindi maikakaikla na nagpapakita na ang kanyang kamay ay malinaw na nasa kanila. Minsan, hinihintay ng Diyos na gumawa ka ng unang hakbang bago siya kumilos. Tulad ng sinasabi sa 2 Korinto 10:18, hindi ang taong nag-promote sa sarili ang mahalaga, kundi ang isa na pinagbigyan ng Diyos. Ang parehong Diyos na humati sa dagat para kay Moises ay ngayon bumubukad ng ilog para kay Josue. At hindi malinaw ang mensahe, ang presensya ng Diyos ay hindi nagtatapos kapag pumanaw ang isang propeta. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng sinumang handang sumunod sa kanyang pamuno. Nagbukas ang Jordan, tumawid ang mga tao, naitayo ang mga bato bilang paalala sa tabi ng ilog. Mukhang tapos na ang pinakamahirap na bahagi, ngunit pagkatapos ay dumating ang isang bagay na nagbago sa lahat. Hindi war council, hindi tactical briefing, kundi pakikipagkita sa supernatural. Sa Josue 5:13-15, habang papalapit si Josue sa Jericho, tumingin siya sa itaas at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan na may nakabunot na tabak. Tinanong ni Josue, "Nandito ka ba para tumulong sa amin o para labanan kami?" Sumagot ang figura, "Hindi. Dumating ako bilang komander ng hukbo ng Panginoon." Pagkarinig nito, bumagsak si Josue sa lupa at sumamba. Iyan ang ikalimang nakakamangha na sandali. Hindi nagpadala ng komander ang Diyos para kumuha ng panig, dumating siya para manguna.
Si Josue, ang bagong itinalagang leader, biglang napagtanto na hindi siya nasa tuktok ng chain of command. Hindi ito sundalo, hindi man ito mensaherong anghel. Ito ay isang mas dakila pa na pinaniniwalaan ng maraming dalubhasa na pre-incarnate na pagpapakita ni Kristo ang komander ng mga puwersang kalangitan. Tulad ng ipinapahayag sa Exodo 15:3, ang Panginoon ay mandirigma, ang Panginoon ang kanyang pangalan. At pinapaalala sa amin ng Efeso 6:12 na ang aming tunay na mga labanan ay hindi pisikal kundi espiritual. Ang Jericho ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng mga pader o pagkatalo ng mga hukbo. Ito ay tungkol sa pagpasok sa banal na estratehiya ng Diyos. Ginagawa ng Diyos na malinaw, hindi ito inyong labanan, ito ay akin. Isipin mo yan, bago pa mabunot ang tabak, bago pa tumabok ang isang sigaw sa paligid ng mga pader ng Jericho, pinapaalala ng Diyos sa kanyang mga tao, ito ay espiritual na misyon, hindi lang pisikal. Sa 2 Kronika 20:15, sinasabi ng Diyos sa kanyang mga tao na huwag matakot dahil ang labanan ay kanya, hindi nila. At ito ay nagbubunyag ng isang mahahalagang bagay. Ang tunay na espiritual na tagumpay ay hindi nagsisimula sa lakas. Nagsisimula ito sa pagsuko. Sa Josue 5:15, may mas malalim na mensahe na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Bago bumagsak ang mga pader ng Jericho, may kailangang mahulog muna ang kapalaluan ni Josue, ang kanyang mga akala, ang kanyang pangangailangan na kontrolin ang lahat. Ang tunay na mga sandata ay hindi mga tabak o kalasag. Ang mga ito ay pagsunod, pagsamba at kabanalan. Sinasabi ng Santiago 4:7, magpakumbaba sa Diyos, labanan ng kaaway at siya ay tatakas. Iyan mismo ang natutunan ni Josue. Ang tagumpay ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng pinakamahusay na plano. Nanggagaling ito sa pagtayo sa presensya ng siyang kumakamanda sa kalangitan. At kapag nagpakita ang Diyos para manguna sa labanan, hindi siya naroroon para tumulong sa inyong plano. Naroroon siya para anyayahan kayo sa kanyang plano. At diyan nagsisimula ang tunay na tagumpay kapag sinabi ninyo ang oo sa tawag ng Diyos. Huwag magulat kapag lumitaw ang paglaban, ngunit maging handa rin dahil hindi kailanman iniiwanan ng langit ang kayo ng walang tulong. Sinasabi ng Roma 8:31, kung ang Diyos ay para sa amin, sino ang makatatayo laban sa amin? Ika-6 na pagkakagulat, tumigil ang mana. Ang himala ng Diyos na pagkakabigay, ang pagkain mula sa langit na nagsustento sa kanila araw-araw sa loob ng 40 taon, biglang nagtapos. Tumawid sila sa Jordan na bago nila ang kanilang kasunduan sa Diyos. Sa wakas ay nakatayo sila sa lupang pangako. At pagkatapos nangyari ang isang bagay na banayad ngunit lubhang makabuluhan. Isang umaga, lumabas ang mga tao na inaasahan ng kanilang karaniwang tinapay mula sa langit. Tumingin si Josue sa paligid, wala. Naghanap ang iba, walang laman ng mga kamay. Mabilis na kumalat ang pagkalito. Kumalat ang balita na wala ang mana. Bakit nakakagulat ito? Dahil sa isang buong henerasyon, ang mana ay higit pa sa pagkain. Ito ay kanilang araw-araw na paalala na malapit ang Diyos. Ito ay lumilitaw tulad ng hamog, hindi kailangan ng pagsasaka, walang trabaho. Pananampalataya lang para tipunin ito. Ito ay nagsustento sa kanila sa bawat milya ng ilang. At ngayon, nang walang babala, nang walang paalam o tanda, tumigil lang, basta. Bakit? Dahil nakatikim lang sila ng kanilang unang pagkain mula sa lupain na ipinangako ng Diyos. Hindi na nila kailangan ang pagkain sa ilang. Nagpapadala ang Diyos ng malinaw na mensahe, ito ay bagong panahon.
Ang mga himala ng kahapon ay hindi magdadala sa inyo ngayon. Ang mana ay pagkaing pangsurbibo, ngunit ang lupaing ito, ang Canaan, ay hindi na tungkol sa pagkakaligtas. Ito ay tungkol sa pagtatayo, pagtatanim, pag-aani at pamamahala. At ang buhay na iyon ay nangangailangan ng ibang uri ng pananampalataya. Sinasabi ng Hebreo 11, isa na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa hindi mo pa nakikita, ngunit sigurado ka. Kaya kapag inalis ng Diyos ang isang pamilyar na bagay, hindi ito palaging parusa. Maaari itong promosyon. Kapag tumigil ang araw-araw na mana, nababahala tayo, naiisip na may mali. Ngunit maaaring sinasabi ng Diyos, panahon na para lumaki, panahon na para magtanim, panahon na para mabuhay sa bagong uri ng pagkakabigay. Hindi siya tumigil sa pagbibigay, ginagawa lang niya ito sa bagong paraan. Tulad ng ipinangako sa Filipos 4, tutuguhan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga yaman. Kaya huwag gawin katwiran ang kawalan ng mana sa kawalan ng Diyos. Ngayon, nakakatakang sandali number 7. Pagkatapos lang tumawid sa Jordan habang nakikita ang mataas na mga pader ng Jericho, habang nakatayo sa teritoryo ng kaaway, may nangyaring hindi inaasahan. May pagkakaisa sila, may pangako ng Diyos. Sa pananaw ng militar, ito ang perpektong panahon para sumugod. Hindi ito makikita ng kaaway, mataas ang morale, lahat ay tumuturo sa surprise strike. Ngunit sa halip, nagbigay ang Diyos ng utos na walang military sense at may malaking panganib. Sa Josue 5:2, sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ng mga kutsilyong bato at tuli-muli ang mga Israelita. Tama, bago ang kanilang unang labanan, nag-utos ang Diyos ng mass circumcision. Kaya gumawa si Josue ng mga kutsilyong bato at tinuli ang mga lalaking Israelita. Bakit nakakagulat ito? Dahil sa harap ng kanilang unang malaking labanan, sinadyang ginawa ng Diyos na mahina ang buong hukbo. Pagkatapos ng pamamaraang ito, hindi makakalaban o makakapagdepensa ang mga lalaki sa loob ng ilang araw. Walang reinforcement, walang fallback plan, walang protektibong mga pader. At pa rin, sumunod sila. Bakit magtatatanong ang Diyos ng ganong mapanganib matapos ang ganong makapangyarihang sandali ng pag-unlad? Dahil hindi ito militar na misyon lang, ito ay pagtupad ng banal na kasunduan. Sa Josue 5:4-7, nalaman natin na lahat ng mga lalaking ipinanganak sa loob ng 40 taon sa ilang ay hindi natuli. Lumaki sila sa labas ng pisikal na tanda ng kasunduan na ginawa ng Diyos kay Abraham. Kaya bago nila makuha ang lupain, kailangan nilang kunin ang kanilang pagkakakilanlan. Bago magkaroon ng tagumpay, kailangan magkaroon ng dedikasyon. Bago nila masakop, kailangan nila mag-commit. Ito ang paraan ng Diyos ng pagdideklara. Ang inyong lakas ay hindi magdadala sa inyo ng panalo. Ang inyong relasyon sa akin ang gagawa. Tulad ng sinasabi sa Zacarias 4:6, hindi ito sa pamilit o lakas, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. At pinapaalala sa amin ng awit 27 na habang ang iba ay nagtitiwala sa mga sandata o kabayong pandigma, umaasa tayo sa pangalan ng Panginoon. Madalas nating gusto ang panalo ng walang proseso. Ngunit minsan, hinihiling ng Diyos na ilapag natin ang lahat, ang aming lakas, ang aming timeline, ang aming mga plano para maalala natin kung sino talaga ang may-ari ng labanan. Sa Josue 5:9, sinabi ng Panginoon kay Josue, ngayong araw ay inalis ko ang kahihiyan ng Ehipto sa inyo. Hindi ito basta-bastang pisikal na pamamaraan, ito ay espiritual na gawa. Pagputol sa bigat ng nakaraan para makalakad ng malaya sa kanilang kinabukasan. Bago talunin ng Diyos ang nasa harapan ninyo, madalas niyang pinag-uusapan ang nasa loob pa ninyo. Ano nga ba ang natutunan natin mula dito? Oo,
Pumanaw si Moises, ngunit hindi umalis ang Diyos. Natapos ang panahon sa ilang, ngunit ang pagtawid sa Jordan ay nagmarka ng makapangyarihang bagong simula. At sa banal na sandaling iyon, sa pagitan ng noon at ng paparating, natutuklasan natin ang isang walang hanggang bagay. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi namamatay kasama ng kanyang mga mensahero. Nabubuhay ang mga ito sa pamamagitan ng aming pagsunod, ng aming tapang at ng aming pananampalataya. Tulad ng sinasabi sa Deuteronomio 34:10, hindi na nagkaroon ulit ng propeta sa Israel na tulad ni Moises. Oo, siya ay natatangi. Ngunit ang kanyang kawalan ay hindi nag-iwan ng katahimikan sa langit. Nagresulta ito sa susunod na yugto ng dakilang disenyo ng Diyos. Isipin mo, si Moises na nalilipol sa kasaysayan, si Josue na tumutupad, ang arko na nagniningning ng banal na presensya, ang mga taong tumawid sa lupain na ipinangako sa kanila, ang Jericho na nakaluom sa kalayuan, naghihintay sa gagawin ng Diyos. Bawat nakakagulat na pangyayaring tinuklas natin ay tumuturo sa isang mas malalim na bagay. Hindi iniiwan ng Diyos ang pamumuno sa pagkakataon, kanyang hinahanda ito. Si Josue ay hindi random na pagpili. Siya ay hinubog at pinili. At kayo rin, hindi kailanman inilalagay ng Diyos ang kanyang mga plano sa hold. Maaaring bumagal ang mundo. Maaaring maging napakalaki ng lungkot. Ngunit patuloy ang kilos ng langit. Itinataas ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya ng tapat. Si Josue ay hindi ang pinakamalakas, ngunit siya ay matatag, tapat, at iyan ang pinararangalan ng Diyos. Palagi nang itinataguyod ng Diyos ang pagsunod. At kapag nangunguna ang Diyos, nagdadala siya ng kapangyarihan. Mula sa paghati ng mga ilog hanggang sa pagtahimik ng takot, ang kanyang mga himala ay nagpapatunay na ang kanyang kamay ay nasa kanyang mga pinili. Dinadepensahan ng Diyos ang kanyang mga tao. Nang lumitaw ang komander ng hukbo ng langit, hindi siya nagtanong ng pwesto sa mesa, kinuha niya ang command dahil ang labanan ay pag-aari na ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay para sa amin, sino ang makatatayo laban sa amin? Hindi ito basta-bastang sinaunang kasaysayan. Ito ay mensahe para sa inyong sandali ngayon. Dinadaan ba ninyo ang panahon ng pagkawala, pagbabago o kawalan ng katiyakan? Pakinggan ninyo ito, hindi umalis ang Diyos. Nagsisimula pa lang siya. Ang Moises ng inyong buhay, ang dating namumuno sa inyo, maaaring wala na. Ngunit ang inyong Josue ay tumutungtong na. At ang plano ng Diyos ay patuloy na nagbubuklod, handa man kayo o hindi. Kung nakatulong sa inyong nakita ang mas malaking larawan lampas kay Moises ang kwentong ito, huwag tumigil ngayon. I-like ninyo ang video na ito kung nakatanggap kayo ng insight o palakas ng loob. Mag-subscribe para patuloy na humukay sa kasulatan at kasaysayan kasama namin. At sa mga komento, sabihan ninyo kami, anong bahagi ng kwento pagkatapos ng kamatayan ni Moises ang pinakanakapag-ulat sa inyo? Ibahagi ninyo ito sa isang taong nakatayo sa kanilang sariling ilog Jordan, isang taong kailangang maalala na ang pangako ay hindi nagtapos sa nakaraan. Nagsisimula ito sa susunod na hakbang na gagawin ninyo.